Check, send. Pakibawasan muna. Game. Check. Sound. Amen. Sound. Alam ko mayroon dyan. Hello? Jesus? Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Pumapalakpak ang mga pinagpala. Pumapalakpak ang nais pagpalain. Amen. Hallelujah. Magsitayo naman tayong lahat ngayong oras na ito. At tayo na po ay magsisimula ng ating gawain. Simulan natin ang ating gawain sa panalangin at ating dasalin ang Angelus. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. And the Word was made flesh. Hail us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, We beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that as we have known the incarnation of Christ, our Son, by the message of an angel, so by his passion and cross, we may be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ, our Lord. Amen. At ngayon, mga kapatid, ating pong awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo.
Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang nagmamahal ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ng iyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, O katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na aking kong pinagkatiwalaan. Ika'y iniligtas niya sa panganib sa unang kabilang, at kahit anumang mabigat na salot, di ka makaranas. Lulukuhan niya sa sarili ng kanyang malabay na pakpak, at sa kalinga niya, natiyak mo, ikaw ay ligtas. Iingatan niya ang ipagsasamala pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, hindi sa pagawin na magsusok pagsapit ng araw. Minsan pa ang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit magwala sa iyong harapan ang sanlingong araw, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sa pulilo. Di ka matatakot at natitiyak mo ikaw maaari. Ika'y namamasirat sa panood iyong mga mastan. Ikaw na sa sama ay makita mo pinalulustahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang kapagsabihan. At ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uling mga paghihirap sa iyong tahanan. Susugurin niya ang maraming anghel sa nagsusulitan. Kahit saan tayo ikaw makaroon, hirap-hirap. Sa kanilang panat ay natayuan silang matataas. Nang hindi nasaktan ang mga paano sa batong sa taas. Kahit ang tapatan mo ang maliyong taas ng wagsik, di ka maano sa mga serpiente at iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao na ako'y kikilanli. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklulungan. Aking iniligtas ang bawat isa'y parawanan. Sila'y bibigyan ko ng katipalaan ng mamahawang buhay, at nakakilala at tatawin nila ay nariligtas. Maaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng balang upang salantayin ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Purihin, purihin. Magsiyo po muna po tayong lahat. At ngayon po, tatawagin po natin ang meron tayong isang panauhin upang tayo ay kumpidahin at anyayahan sa isang event. No? Hindi ko lang po pakakatagalin at tatawagin ko na ang ating kapatid. Walang iba, si Brother Winston. Brother Winston, are you here? Praise God. Praise the Lord. I just want to tell you that I love you with the love of the Lord. Praise the Lord. Can you just rise? Please stand. I want you to turn to your right and to your left, to your sisters or to your brother, and just say, God loves you and I love you too. Just wish for you. Not like this. Not like this. You wish. God loves you and I love you too. Relax. Please sit down. You are a wonderful bunch of people here gathering in the afternoon where most of us are having a nice evening time. And I really appreciate all of you because this is a time
the sacrifice that you are making, giving the time where you could nicely rest on Friday and come here to praise the Lord, you will be rewarded. Praise the Lord. Brother started with a prayer to Our Lady saying about the Angelus, no? And she was conceived by the power of the Holy Spirit. Okay? And the Holy Spirit was there right from the beginning of time. You know, when the first lines of the Bible says, there was darkness on the earth and the Spirit moved over the waters and God said, let there be light, and there was light. So the Holy Spirit brings peace where there is confusion, order where there is chaos. And that void turned into the Garden of Eden. The Holy Spirit came again at Pentecost, we know. And the fearful disciples were filled with power to go and preach the gospel, and that's how we received the good news. We all have the Holy Spirit at baptism, at communion, at confirmation. But it is inside here. We have to move, ask the Holy Spirit to move us. We have to call upon the Holy Spirit, and the Holy Spirit comes. And today we are celebrating the beautiful feast of Our Lady of Fatima. And Our Lady is the one who experienced the Holy Spirit at the Annunciation. When the Holy Spirit overshadowed Mary, Jesus was born. Okay, when the Holy Spirit overshadowed Mary and the disciples in the upper room, the church was born. So Mary knows what it is to be filled by the Holy Spirit. And Jesus said, I'm giving the Holy Spirit to be with you forever. Forever, to be your paraclete. Who's a paraclete? The one who stands beside you. As your helper, as your counselor, as your comforter. We are in trouble, we call our friends. We have to call on the Holy Spirit and say, Holy Spirit, help me. Holy Spirit, I love you. I love you. Holy Spirit, I love you. When you say that, you will see that the help comes. You will see that all your anxieties and worries of daily life will be changed into peace, and joy will be in your heart, and you will get the strength to see your problem. I'm not saying your problems will vanish, but God will see you through that problem. Praise the Lord. Praise the Lord. And therefore, Acts 1:8 says, when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power. What power? The power to witness to Jesus. And we need this Holy Spirit. Last Monday, Pope, when he addressed the assembly, he said, I want you to talk to the Holy Spirit. And I don't know how, for the last 2 weeks, I've been in a couple of talks, and I've always been saying, speak to the Holy Spirit. I really don't know. And today the message was that the Pope is addressing people and telling, speak to the Holy Spirit. Call upon the Holy Spirit. He will help you. Because see, the Father is up. He never came down. He sent Jesus, and Jesus ascended to heaven and kept His promise and sent the Holy Spirit. But the Holy Spirit is here. We have to call upon Him. I don't want to take much of your time, but this coming Thursday, we have the Pentecost night vigil, where we are going to call upon the Holy Spirit. We start from around 9:30, ending up to the 4 o'clock obligation mass. There will be talks by Father Gaspar, Father Wellington, Father Amar, Father Freddy, and I will be conducting the service. Pray for me also. And I am asking you to come and experience the power, because we need the Holy Spirit in our daily life. We need the Holy Spirit to help us. We need the Holy Spirit to do God's work. You are needing the Holy Spirit, not only for you as a helper, but to enable God to fulfill His purpose in your life. We are not coming here into this world just to live, work, earn, have a family, and then pass away. No, 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 no. God has a plan for you. Jeremiah says, I have a plan for you for your good. To fulfill that plan, we have to open ourselves to the Holy Spirit and allow Him to work in our lives. And you will experience when you come, brothers and sisters, before I have come for these night vigils, this one night affair in the whole year, where the church prays only the whole night. And I've been going to various groups, not only to your group, but to the charismatic and to the company and to the Hindi speaking, the Pakistani groups. So that we may be from different countries, different languages we speak, but one Lord, one Christ, one Jesus. And we have to praise the Lord in that voice that night and invite God, and you will see how the Holy Spirit comes and fills you and strengthens you, and you will get the gifts of the Holy Spirit, because He does not come empty-handed. He comes with His gifts, and you will see miracles and healings taking place that night. So I just invite you, all of you, to come on this coming Thursday 19th and experience the power of God, because our God is a living God. In no other religion, their God is a living God. They came on this earth and they went away. Our God rose from the dead and lives. Praise the Lord. Yes. That's why we sing, Spirit of the living God fall afresh on us. Not of a dead God. Our God is living. As you are sitting here, believe in your heart God is with you. Amen. And God is
with you. Praise the Lord. Praise the Lord. So I pray for you. Whoever can make it, please make it and experience the power of God. And that's how you spread the kingdom. Every day we are saying the Our Father. What are we praying for? Let your kingdom come here on earth as it is in heaven. What are you doing about it? Are you bringing the kingdom here, or we are just saying the prayer? The Holy Spirit helps us, enables us to bring His kingdom here on earth. We become the tongue of Jesus. We become His hands and feet and bring about that kingdom here on earth as it is in heaven. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Tonight I want to sleep before I pray for each one of us. Praise the Lord. Thank you, Brother Winston. At ngayon, tayo po ay inaanyayahan niya, no, for the Pentecost this coming Thursday. Tayo po ay libre. Napakagandang experience po yun para ating pong madaluhan. Okay po? At ngayon po, kamusta na ba kayo? Mukhang seryoso kayo. Parang ang init-init po ba? Sabi sa inyong katabi, kapatid, kamusta ka na? Kamusta? Amen. Ang sagot? Praise God, pinagpala. Amen. Okay, ulit, sabihin natin, kapatid, kamusta ka na? Ang sagot? Amen. Hallelujah. At ngayon mga kapatid, dahil medyo tapos na ang kainatan sa politika, move na po tayo. Peace na po tayo sa mga kasama natin sa Facebook. Anyways, no, tunay nga pinagpala ang bayang Pilipinas at tunay nga na ang ating Panginoon ay nagsasabi na naparito siya hindi sa mga banal, kundi naparito siya gaya sa mga katulad nating makakasalanan. Amen? Amen. At yun po mga kapatid, may mga bago tayong may bagong akay, no? May mga bago tayong members na i-welcome ngayon. Yung mga kapatid na mababanggit ko, samahan niyo po ako dito sa gitna. Sister Aurora Fontanilla. Sister Rose Manasis. Sister Annalyn Capisa. Sister Bea Ligaw. At Sister Cynthia Ventura. Dami natin okay na yan. Pinagpala. Yan, sige po, dito po muna tayo mga kapatid sa gitna. Yan, pila po tayo. At ating po silang kamayan, i-welcome po natin sila at ating kamustahin habang kinakanta natin sila na binabago mo ako, araw-araw! Amen, hallelujah! Kamayan po natin, hallelujah! Kamustahin ang ating mga kapatid! Binabago mo! Binabago mo ako araw-araw! Binabago mo ako araw-araw! Binabago mo ako araw-araw! Binabago mo ako araw-araw!
Ngayon po, ating pong na-welcome ang ating mama. Ngayon po, ating po silang panalaginan. Okay, samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Taas po natin ang ating mga kanang kamay sa ating mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Dakila namin Ama, Yahweh El Shaddai. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na yung pinagkaloob, Panginoon. Pinagpapasalamat din po namin, Panginoong Yahweh, ang aming mga kapatid na narin dito sa aming harapan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na marami kang tinawag, ngunit nakaunti at tumugon. Narito ang aming mga kapatid na tumugon sa iyong mga panawagan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, anuman ang dahilan kung bakit sila naririto, Panginoon, ikaw ang tumawag sa kanila, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na iyo pong pakabiyayaan at pupusin ng iyong banal na Espiritu Santo ang bawat isa na naririto, Panginoon, ang aming mga kapatid na naririto. Bigyan mo nawa ang kanilang mga damdamin, Panginoon, ang kanilang mga panalangin, ang lahat ng kanilang hinaing, Panginoon, at ang kanilang kahilingan, Panginoon. Nasa dakilang pangalan ng Jesus ay matutupad nawa ang lahat ng kanilang mga hinihiling, Panginoon. Kung ito man ay sa kanilang trabaho, pamilya, at kung ano pa, Panginoon, ikaw na po ang bahalang magbigay sa kanila ng bigaya. Lord, dalangin po namin ang kalusugan, ang puspos mo ng biyaya sa aming mga kapatid na narito. At nawa, Panginoon, hindi ito ang maging una't huli namin makapiling ang bawat isa na narito, Panginoon. Bagkus ito ang simula ng aming pagpupuri. Ito ang simula ng aming pagkakaisa sa aming pagbibigay pagugay sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa iyo, aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, naghahaling ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At yun po, palakpakan po natin ang ating mga kapatid na rito. Magsiupo muna po kayo. Antayin muna po kayo at atin po kayong kakamustahin. Tatanungin po natin kung ilang taon na po ba kayo narito sa Bahrain? Sino po ang nag-akay sa inyo? At taga saan kayo sa atin? Okay po? Sis, pangalan po, ilang taon na sa Bahrain at saka sino po nag-akay sa inyo? 1 year pa lang ako nung May. Pangalan po? Ako? Tawa lang kayo tayo. Si Gastres. Go. Sister Bea! Hilaya, Plano del Quezon. Ako si Rose Manases, na taga San Jose de Monte, Bulacan. Kasama si Sister Milani Badillo. Okay, maraming salamat po mga kapatid. Nawa, hindi ito yung first time natin makikita kayo. At nawa po, sunod na Biyernes, makasama pa rin po namin kayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Maraming salamat po at maraming na po kayo mag-sibig sa inyo mga kanilin ng mga pagkakas. Okay. Wow, ang dami nating ang dami nating akay ngayon. So yung mga nag-akay, pagpapalain kayo ni Yahweh, siya na ang bahalang magbigay sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw na bigaya. Amen? Amen.
At ngayon mga kapatid, ang maghahatid po sa ating na mabuting balita ay walang iba kundi ang ating coordinator, Brother Jess Palikod. At gayon din po sa ating pong praise and worship, ang mangunguna, ang gagamitin ng ating Panginoon, walang iba kundi si Brother Sunny Alcantara. At hindi ko na po makakatagalin pa. At alam ko nais nyo na po magpuri sa ating Panginoon. Babala lang po lalo sa mga bago. Kung kayo po ay nakita nyo ang katabi nyo sumasayaw, sumisigaw, wag po kayo magtaka, hindi po sila nasisiraan. Sila po ay binibigay po nila ng kanilang puso, isip at kaluluwa sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpupuri, sa pagsayaw at pag-awit. Amen? Amen. Pag sinabi ni Brother Sunny, taas natin ating kamay. Taas ang kamay. No? Kaya nga, sabi ni Brother Mike, pagka pinataas ang kamay, yung mga tao hindi nagtataas ng kamay, bakit hindi makataas ng kamay? Kasi mabigat pa ang kanilang dinadala. Ang mga nakapagtaas ng kamay, yung mga pinagpala. Amen? Amen. Kaya, tayo po ay magsitayo na at tawagin na natin ating kapatid, Brother Sunny, para pangunahan ang ating pagpupuri. Praise God. Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Kung mapapansin sa medyo husky ang aking boses kasi sa totoo lang po kagabi rin hindi maganda ang aking pakiramdam. Subalit sa kabutihan ng ating Panginoon, iginawa niya sa akin ang kagalingan upang makapaglingkod sa Kanya sa araw na ito. Purihin natin ang Panginoon. Mga kapatid, dahil kung sa oras na ito, ilagay natin ang ating presensya sa ating Panginoon. Agayahan natin ang banal na Espiritu Santo na kung saan ito'y kanyang ipinagpilit sa atin. Dahil ganun tayo ang ating Panginoon. Binigay niya sa atin ang banal na Espiritu Santo upang maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na gawain. Upang maging kaagapay natin sa bawat pagsubok na lumarating sa atin. Upang maging ilaw natin sa daraanan kung saan paminsan-minsan ay nasasadlang tayo sa kadiliman. Kapatid, minsan pa ako nais mong maranasan ang biyaya na nagmumula sa banal na Espiritu Santo. Sa oras na ito, kumakatok ang ating Panginoon sa iyong bibig. Kumakatok sa iyong puso. Huwag mong hayaan, kapatid, na lumabas sa lugar na ito na hindi mo dala ang sigla at lakas na nagmumula sa banal na Espiritu Santo. Huwag mong hayaan na muli kang babalik sa iyong tirahan na mayroon ka pa rin hinahanap. Mayroong kulang. Kapatid, dinala ka sa lugar na ito dahil nais ng Diyos na maranasan mo. Nais ng Diyos na ipagkaloob sa iyo ng buong buo. Subalit, ang hiling lang ng ating Panginoon ay ang i-acknowledge mo siya. Ang tanggapin mo siya at magtiwala ka sa Kanya. Hindi maramot ang ating Panginoon. Mahal ka niya, kapatid. Nais ng Diyos na maranasan mo ang biyaya, naganap at kasiyasiya. Nais ng Diyos na ipagkaloob sa iyo ang nag-uumapaw na biyaya.
Nais ng Diyos na magkaroon ka ng panibagong buhay. Panibagong kalakasan, panibagong pag-asa. Kaya huwag mong isipin, kapatid, na wala na. Wala nang silbi ang buhay na ito. Subalit ang sabi ng Diyos, kapatid, huwag kang umalis. Huwag muna kayong umalis hanggat hindi nyo natatanggap ang banal na Espiritu Santo. Kapatid, ngayon ang araw na yun. Ngayon ang araw na yun na nais ng Diyos na ipagkaloob sa iyo muli. Nais ng Diyos na tanggapin mo siya ng buong buo. Kaya hayaan mo, mga kapatid, nasa pamamagitan ng aming pag-awit. Lukubanawa kayo ng banal na Espiritu Santo. Lukubanawa ng banal na Espiritu Santo ang bawat isang narito ng kanyang matagpuan na, ng kanyang maranasan na. Ang pangako ng Diyos, ang pangako ng Diyos na matagal mo nang hinahanap. Lord God, we want to be with you. We want to be with you, Lord. And I need to
palit sa iyo sa aming mga puso. Walang sino man na pwedeng makapagpalit sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng mga pangyarihan. Ikaw lamang o Diyos. Kaya Lord God, minsan pa isinusuko namin ang aming asawa. Isinusuko namin sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, ang lahat sa aming mga asawa. Ang aming puso, ang aming isipan at ang aming kaluluwa. Minsan pa o Diyos, ipadama mo sa amin ang banal na Espiritu Santo. Ibuhos mo, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, at pag-alabin mo, Panginoon, sa bawat puso ng namin ito. Nang sabihin, Panginoon, mapapurihan ka namin at mapasalamatan. Salamat o Diyos sa lahat. Salamat, Panginoon. O hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Handa na po ba tayo gumamit sa ating Panginoon? Amen. Sumaya? Amen. Handa na rin po tayo kumila. Kailangan ibigay natin ang buo at buong at sa ating Panginoon. Nang sa gayon, ano mang hinihiling mo sa oras na ito? Ano mang hinihiling mo sa ating Panginoon ay ibibigay niya ng buo. Tulad ng pagbigay mo ng iyong sarili sa Kanya. Kaya, tayo'y magpuri at awitan natin ang Panginoon sa pagtunog ng trompeta. Amen. Pagtunog ng trompeta. Hallelujah. Sa pagtunog ng trompeta. Si Jesus ay darating.
Hallelujah. Hallelujah. Happy na po tayo mag-relax. Hallelujah. Pili tayo na po. Gusto mo po. Habang tayo nakaupo, isipin natin ating Panginoon. Because sabi nga ng Panginoon, if you love me, you will obey my commandments. I will ask the Father, and He will give you another helper who will stay with you forever. He is the Spirit who reveals the truth about God. The world cannot see Him, but you know Him because He remains with you and is in you.